Dear Lady Love TV. Four Billionaires and a Princess. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Maaga kaming nakarating sa tahanan nung babayla na sinasabi ni Zen. Isang misteryo pa din sa akin kung papaanong napunta sa kanya yung painting, gayon nakita ko ito sa my shop. Ayaw ko sana mag-isip na kung ano-ano, kaso posible kaya minumulto ako ng painting. Ibig kong sabihin ay sinundan kaya ako nito. Pangkaraniwan lamang din naman ang bahay ng babaylang si Miana. Isang bungalow na may dirty white na kulay. Buong akala ko pa naman parang kubo-kubo na kung saan may mga ani-ani itong nakadisplay sa paligid. Pinangunahan ni Sen ang pagpasok sa loob habang kami ay naghihintay sa labas. Habang naghihintay ay may isa pang babae na mukhang galing ng palengke dahil sa dala niyang bayong ang nagsalita pagkapasok nito sa bakuran. Anong kailangan niyo? Bigla niyang tanong sa amin. Agad naman nagsalita si Caris. May hinahanap lang po kami. Pagkasabi nun ni Caris ay saktong lumabas si Zen. Sabay sabing, hindi ko makita yung painting. At, Miana? Sabi nitong gulat pagkakita sa babaeng tinawag niyang Miana. Si Miana pala ang nakaharap namin. Malayo ito sa iniisip kong itsura ng babaylan. Akala ko kasi parang may pagka-albularyo ang dating. Kaso pagkakita ko, napaka-typical na babae niya at hindi mo aakalaing isa siyang babaylan. Ito na bang itsura ng makabagong babaylan? Bigla naman naglakad ng mabilis si Miana papasok. Sino may sabing pinanghimasukan ninyo yung bahay ko? Mga trespassers kayo. Wala kayong karapatan na pumasok sa bahay ko. Sabi nito. Agad naman siyang napigilan ni Sen sa paghawak nito sa braso ni Miana. Ako, wala, pero siya. Napahinto si Sen nang sumaglit itong lumingon sa akin. Nagpalingon din kay Miana. Sa akin at saka itong muling tinuloy ang sinasabi. Miana, dumating na ang may-ari ng painting. Sabi lang nito. Napansin kong tila nahiwagahan si Miana sa mga sinabi ni Zen. Nabati din ata nito na kaya lumapit siya sa tabi ko at pinakilala ako. Siya ang tagapagmana ng babae sa painting. Miana, nakatayo ngayon sa harapan mo ang Ayana Princess, sabi ni Zen. Nanlaki ang mga bilugang mata ni Miana na tila ba hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ngunit bigla siyang napairap sa akin. Ano ka ba, Zen? Walang katotohanan ng kwentong yon. For sure, mga manggagancho ang mga yan na nagkaka-interes sa painting. Protesta ni Miana. Naglakas loob ako na magsalita. Hindi ko alam kung ano nag-udyok sa akin para magsalita. Pero gusto ko din maniwalang hindi ako ang tinutukoy nilang Ariana Princess. Kaso, matapos kong nabasa ang nasa painting, napakaraming nagbago sa akin. At hanggang ngayon, madami pa din bagay ang palaisipan para sa akin. Kaya narito ako ngayon para hanapin ang sagot sa mga bagay-bagay na yon. Nabasa mo ang nasa painting? Tanong niya. Tumango ako sabay hinga ng malalim bago ko bigkasin ang kanya. Ang mga nabasa ko. As the meat foretells of Ariana's offspring that will one day reawaken to fulfill her legend's aim to return for her, will to be granted, for centuries shall rise up to protect her from death that was fated. I want to experience happiness again. Saad ko kasabay ng hiling ko. Kagaya na nangyari noong una sa shop at pangalawa sa may downtown ay muling humangin ng malakas sa paligid na tila ba magkakaipo-ipo ngunit may panibago sa eksena. Agad kong napansin ang sarili kong unti-unting kumikinang na parang napahidan ata ng maliit na gold glitters. Parami ito ng parami sa buong katawan ko. Nakakatuwa kasi para ako nagge-generate ng sarili kong ilaw at ngayon lamang ito nangyari. Bigla na lang silang nagsipagluhod sa harap ko. Matapos ko marinig ang pagbigkas ni Miana ng Ariana Ares, sakto man pagluhod nilang lahat ay biglang nanakit ang leeg ko na para bang may sumasakal sa akin. Nang hawakan ko ang leeg ko ay napansin ko ang choker na hanggang ngayon hindi ko magawang matanggal-tanggal. Sinusubukan ko muling pigtasin ito, ngunit the more na hinihila ko ito ay siya namang paghigpit nito na nagpapahirap sa akin. Para makahinga, hanggang sa napasigaw na lang ako ng, Tulong! Yan na, ang huling rinig kong sigaw nila ni Caris, Alex, Sashi at Sky, bago ako nawala ng malay sa sobrang higpit ng pagkakasakal ng choker sa akin. Bigla akong kinalabutan pagkamulat ko ng mata, isang maliwanag na ilaw ang sumalubong sa akin. Namatay na ba ako? Ngunit napawi lahat ng pag-aalala ko pagkakita ko kay Miana na paulit-ulit na binabanggit yung pangalan ko. Pinilit kong umupo at agad naman akong inalalayan ni Miana. Nasaan po sila? Tanong ko kaagad.
Pinalabas ko muna sila saglit. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Ang sagot naman niya na seryosong nakatingin sa akin. Ano naman po yun? Tanong ko. Una, paumanhin kung hindi ako naging handa. Naging asal ko kanina. Patawarin mo sana ako. Sabi nito sa bayo ko na kaagad ko namang pinatayo dala na sobrang hiya. Ayos lang po yun, naiintindihan ko po. Kalimutan niyo na po yun. Salamat. Ano po bang gusto niyong sabihin sa akin? Lumapit sa akin si Miana at saka itinuro ang choker sa leeg ko pagkasabing, kanino galing yan? Hinawakan ko ang choker sa leeg ko na nagtatakang tila nagkaroon ng sarili nitong buhay kanina nang unti-unti itong humigpit sa leeg ko. Isang lalaki na hindi naman nagpakilala. May malaki daw pagkakautang si Papa sa kanya. At dahil sa maske ako ay ipinusta ni Papa, kaya inilagay niya ito sa leeg ko. Sabi pa niya sa akin, hinding-hindi ko raw ito matatanggal o kahit sino at tanging siya lamang makakatanggal nito. Sagot ko, napaisip na malalim si Miana sa sinabi ko. Bakit po? Wala naman. Napansin ko kasing yan ang sumasakal sa'yo, pero nang tulungan ka ng mga kasama mo, biglang na formal ang lahat. Para bang may kakaiba sa kwintas na yan, pero maiba ako. Ano pa bang alam mo tungkol sa kwento ni Ariana? At napaisip ako sa sinabi ni Miana. Bukod sa painting at kwento po ni Sir Zen, wala na po. Sagot ko, sigurado? Tanong niyang muli. At mas napaisip ako sa sinabi niya nang maalala ko ang mga panaginip ko. Yun pong panaginip ko. Actually may boses po ng babae na tumatawag sa pangalan ko palagi. Tapos may napapanaginipan ako magandang babae na parang kahawig ko. Tapos pinapaligiran siya ng 4 na lalaki. Makailang ulit ko itong napanaginipan hanggang sa agad akong napatigil. Mukhang hindi ko ata makakaya masabi ang susunod na detalye ng panaginip ko. Hanggang sa patuloy na tanong ni Miana. Hanggang sa makita ko mismo ang sarili kong hindi ko alam kung patay o natutulog habang malungkot na binabantayan ni Caris, Alex, Sashi at Sky ang halos nanginginig kong pagpapatuloy. Ang 4 na kasama mo lalaki, sila ba yung tinutukoy mo? Opo. Matagal-tagal ding huli kong nagamit ang kakayahan ko na magbasa ng kapalaran ng ibang tao. Gayunman, mapagbibigyan mo ba akong basahin ko ang sayo, Miss Yana? Ang tanong ni Miana sabay buka ng mga kamay na naghihintay na mahawakan ng palad ko. Hindi naman ako namamatay sa paghawak niya, kaya naman agad ko itong inabot sa kanya. Bahagya siyang natahimik habang pinagmamasan yung palad ko, habang tila seryoso niya sinusundan yung mga guhit nito. Ano po? Ang hindi ko mapigilang tanungin nang mahinto siya sa bandang wrist ng kamay ko. Bakit ganon? Ang sabi na lamang ni Miana. Ano pong bakit ganon? Bakit na ibang tadhana? Ha? Hindi ko po kayo magets. Napatingin lang sa akin si Miana. Miss Yana, handa ka na bang harapin ang tadhanang ito? Ano po bang tadhana yung tinutukoy nyo? Kamatayan. Ang walang patumpik-tumpik na sagot ni Miana. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Biglang nanginig yung buong katawan ko na para bang magko-collapse ako at any minute. Ang mga pawis ko'y nagsimulang mamuo sa noo ko. It is the same experience nung napanaginipan ko yung sarili kong parang patay. Hindi ko alam na sign na pala yun ng panaginip na yon tungkol sa nangyayari sa akin in the future. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Ang mautal-utal ko pang sabi dahil sa panginginig ng katawan ko. Sorry pero hindi ako nagbibiro. Ito ang itinadhana sa iyo ni Arcus na maski si Ariana ay walang nagawa. Alam ko hindi ko nasaksihan ang nangyari noon at isa lamang itong kwentong nayon. Pero sa mga nangyayari kanina sa tingin mo ba, maaari nagbibiro pa din ako? Sana nga, nagbibiro na lang ako pero hindi ito ang nakatakda sa iyo. Maaari mo bang ulitin ang huling linya sa nakasulat ng painting? Tanong ni Miana. Nanginginig man sa nagsasalita ay pinilit ko pa din bigkasin ang huling linya. For centuries shall rise up to protect her from death that was fated. Tama, death that was fated. Ang ulit pa ni Miana. May paraan pa ba para matanggal ako? Biglang tagapagmana ni Ariana. Nasa dugo mo ang pagiging isang tagapagmana. Hindi na mababago yon. Ngunit maaari mo ring talikuran at hayaan na lamang para hindi ka na umabot sa puntong kamatayan na yan. Talaga? Tanong na tila nabuhay ng dugo sa sinabi ni Miana. Ngunit lahat ng bagay may kapalit, Yana. Kung hindi mo isa sa katuparan nakasaad sa alamat, may ibang tao ako. Naaako para rito. Sino po? Ang 4 na binatilyong kasama mo. Sila? Sila ang 4 na lalaki yon o tawagin natin iyong mga centuries. Dahil tulad mo, nananalaytay din sa kanila ang parehong dugo ng 4 na lalaking
Nakasaad sa alamat na kasama ng blood contract ni Ariana noon. Sagot ni Miana. Naguguluhan po ako. Hindi ko naman po talaga ginusto to. Nadala lang siguro ako ng kalungkutan ko dahil wala akong ibang kaibigan tapos naghihikahos pa yung pamilya ko. Hindi ko naman alam na dahil sa hiling na ginawa ko. Maa-activate ang kung ano pa man ding alamat na hindi ko naman ine-expect kasi painting yon at ngayon ko lang din nalaman na may ganoong alamat. Ano ba namang alam ko doon? Ngayon, ano na? Kailangan ko mamili kung tatanggapin ko ba to o hindi. Ang hirap naman to. Buhay ko yung 4 na lalaking yon. Oo, wala akong pake sa kanila. Hindi ko naman kasi sila kaano-ano. Kaso nasaan naman yung konsensya ko kung 4 silang mamamatay para sa buhay ko. Hindi pa naman ako isa't kalahating tanga para magpakabayaning martir na ialay yung buhay ko for world peace. Ang bata ko parang pagdesisyon about life and death. Bakit ba nangyayari sa akin ang ganitong pagsubok? At hindi ko na nga nagawang pigilan ang luha ko. Hinigpitan ni Miana ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Actually, may kwento ang 4. At may kwento kang dapat malaman. Maaari ka bang sumunod sa akin? Aya ni Miana sa akin sa isang lumang silid kung saan ay punong-puno ng mga portraits ng iba't ibang babae na parang generation to generation hanggang sa mapansin ko ang isang portrait. Ang portrait ng mama ko. Nakilala mo siya? Tanong sa akin ni Miana. Mangiyak-ngiyak akong sumagot. Si Mama. Naglalakad si Miana at huminto sa may gitna ng kwarto. Yana, silang lahat ay minsang nalagay sa kinatatayuan mo ngayon. Hindi ko naabutan ni isa sa kanila, ngunit alam ko na nagiging mabigat din ang pagdedesisyon nila sa pagtanggap ng responsibilidad. Ito ang unang beses na makapaglilingkod ako sa tagapagmana ni Ariana. Ang sabi ni Miana sabay, akay sa akin patungo sa isang portrait din ng babae. May bukod tanging walang makulay na kasuotan. Bakit hindi makulay yung kasuotan niya? Sapagkat tanging itim na tinta lamang ang gusto niya makita. Ha? Bakit? Siya, si Demica. Siya pa lang sa lahat ng mga ito ang kauna-unahang nakatalo sa katawang tao ni Arcus. Napakatalino at napakatapang ni Demica para magawa yon. Kaya mo ba ang itim na kulay ay dahil strong color ang black? Hindi. Kung ganon, ano pong dahilan? Humarap sa akin si Miana at tinakpan ang mata ko gamit ang isang kamay. Miss Yana, ngayong natatakpan ang mata mo, maaari mo bang sabihin kung anong kulay ang nakikita mo? Itim. Sagot ko. Ito lang ba ang sagot? Hindi ko pa din maunawaan. Tama, itim ang tanging kadiliman lang na nakikita ni Demica sapagkat isa siyang bulag. Bigla tuloy ako nangilabot sa sinabing iyon ni Miana. Muli akong napatingin sa portrait ni Demica at napabilib ako dahil siya pala ang kauna-unahang Ariana Princess na nakatalo sa human reincarnation ni Arcus despite sa kapansanan niya. Huling ipinakita sa akin ni Miana ang painting ni Ariana na hindi kumukupas ang ganda. Para bang mas kuminang ito nang huli ko itong makita. Natapos yung tour namin at hinayaan ako makaalis si Miana para makapag-isip. Kailangan ko mag-decide ng mabuti kung alin bang sa 2 landas ang tatahakin ko. 2 buwan na nakalipas, sakto sa 16th birthday ko, ay naghanda sa bahay sina Caris, Sashi, Alex at Sky. Kahit na hindi pa kami nagkakaayos-ayos, ay napilit nilang sumama sina Sol at Maya na hindi din masyadong nagtagal matapos ibigay yung regalo nila. Pinilit lang ata sila ni Caris dahil sa hiniling ko kay Caris na makita sila sa birthday ko. 16th birthday ko na nga. Ito na ang edad na sa halip na ine-enjoy ko ang pagiging sweet 16, ay kinakailangan ko magdesisyon kung kakaharapin ko ba o hindi ang sumpang nakatakda sa akin. Habang abala sina Sky at Sashi sa kusina na nagliligpit, samantalang si Alex na may nagpapakain kay Papa na parang may sakit, ay naiwan kami ni Caris sa may terrace. Happy birthday! Sabay apot niya ng maliit na kahon sa akin. Sobra-sobra na yun na ibigay mo sa akin ngayon. Hindi ko na ata matatanggap to. Sagot ko. My grandfather told me that if you badly wanted something, you should invest heavily so that no one can compete with you at siguradong makukuha mo yon. Please open the box for me. Sabi niya na agad ko namang sinunod. Nasurpresa ako sa laman ng box. Isang sapphire jeweled necklace. Oh dear, ang tanging reaksyon ko. Tumayo naman si Caris at lumapit sa akin para isuot ang kwintas sa akin sabay sabing, galing pa ito sa great-great-grandmother ko. Matapos ay lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang choker sa may leeg ko. Mas maganda pa naman itong kwintas di hama kaysa sa choker na to. Hindi mo pa rin ba tinatanggal hanggang ngayon? Bigla niyang tanong. Hindi pa nga eh. I guess kapag natapos sa sigurang pagiging Ariana Princess ko, baka kusang matanggal din to.
Sana nga matapos na. Sambit ko. Gusto mo bang matapos na to? Oo naman. May idea ka ba? Marry me so that I can grant you an heiress. Suggest niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Caris, kaka-16 ko lang. Magpapakasal tayo sa labas ng bansa kung saan legal ang magpakasal ng underage. Gusto mo ako magpakasal sa'yo at magkaanak? Nang sa ganun, ang anak ko naman ang mag-suffer ng sumpa. Then face the battle, Yana. Makakaasa ka na hindi ako aalis sa tabi mo kahit maging kapalit ito ang buhay ko. And if I remain alive after that, I hope you can consider spending the rest of your life and forever with me. Hindi ko alam. Sabi ko na dumistansya sa kanya. Kung dahil sa coupling kaya panay ang distansya mo sa akin, allow me to tell you something. Even if wala ang contract, I would still be protecting you, Yana. I will never betray you. Excuse me, sabay alis ko para puntahan si Papa. Pagpasok ko sa kwarto ni Papa, inadatnan ko na pinahiga na siya ni Alex sa kama. Salamat ha, sabi ko kay Alex pagkalapit ko sa kanila. No big deal, para ko na rin siyang ama. So tatawagin na ba kitang kuya? Asar ko. Pwede, pero papaano kapag ako pala nakatadhana sa'yo? Wouldn't it be too awkward na tawagin mo akong kuya? Tanong niya. Heyo, siguro. You want to know my answer? Hindi kasi kita kayang tawagin kapatid. Siguro dahil na rin sa nagugustuhan na kita. Humarap sa akin si Alex na unti-unting inilalapit ang mukha niya sa akin. Nauhaw ako bigla. Gusto mo ng tubig? Offer ko. Napangiti lang si Alex sabay tanggi. Nagsimula na ako naglakad palabas para dumiretso sa kusina. Mabuti na lang walang tao. I need water. Namula ako doon. Ano bang nangyayari kila Haris at Alex? Gulat na gulat sa akin si Shashi. Nasabi ko pa yung tubig na iniinom ko. Sashi, happy birthday. Ang sabi niya at may kinuha sa packet ng sweatshirt niya nang mabilis ko na itong tinanggihan. Oh, wag na. May pupuntahan lang ako saglit. Pagtalikod ko sa kanya. Natrauma na ako sa regalo, baka mag-propose din to. Wish I guess right. Hindi pala naman ako magpa-propose. Busted ako. Ang sakit sa puso. Parinig niya. Nilingon ko siya at napangiti siyang lumapit sa akin. Pero ayos lang. I still wanted you to know how special you are to me and how patient I am para maghintay kung ready ka na. Sabi niya habang unti-unti naglalakad papalapit sa akin. Patient daw. Ano kaya itong ginagawa niya ngayon? Buta na lang nakita ko yung umaapaw na trash bag at yun ang ginawa kong dahilan para makatakas. Tatapon ko lang to. Sige. Sabi ko sabay takbo sa back door. Dahil sa may kanto, malapit sa labas ng gate pa ang tapunan ng basura, ay naglakad pa ako papunta doon. Pabalik na sana ako sa bahay nang may mga aso ng kapitbahay ang nakawala at bigla nila akong hinabol. Patakbo na ako papuntang bahay na may humila sa akin, papasok sa isang eskinita at isinandal ako. Sisigaw na sana ako kung hindi ko lang nakita si Sky. Wala na sila. Nagpasama ka lang sana sa akin. Sabi niya na tumingin sa akin. Thanks, sagot ko. Biglang kumabog yung dibdib ko, yet magkatitig lang kami. Sumabay sa pag-skip ng heartbeat ko sa paglunok ni Sky, nakitang-kita kong sexy Adam's apple niya. Suddenly, inilalapit na ni Sky yung mukha niya sa akin. I can't escape. Parehong nakalak yung kamay niya sa magkabilang gilid ko. Gusto ko isigaw, Papa, gising, nire-rape ako dito, kaso even my voice betrayed me. Pagkalapit ni Sky sa may kabilang pisngi ko, naramdaman ko na ang hininga niyang nagbibigay ng kakaibang chill sa katawan ko. Until he whispered, Sorry, I almost forgot to greet you happy birthday. At muli niyang inilayo yung mukha niya sa akin. My flowers has bloomed so pretty tonight. Konti na lang at baka hindi ko na mapigilin yung sarili ko na pitasin ka. I wanna own you, but I'll give you time to decide. Pinakawalan niya ako pero bago siya umalis ay nagsalita. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung may kahati ako sa attention mo. Oh my gosh, ito na ba yung sinasabi ni Caris na mangyayari sa 16th birthday ko? Naguguluhan ako. Ang dami na nga pinoproblema ko, pati ba naman to dadagdag pa? Wala pang assurance na mabubuhay ako pag nagkaharap kami ni Arcus. I went back home at di naglaon, ay isa-isa na din silang umuwi. And that's how my 16th birthday ended. Super aggressive nilang lahat na para bang biglang nag-full moon at sila'y nagmistulang mga gutom na wolves, nag-uunahan sa kanilang iniingatang prey.